po'y excited, and I believe every one of us are too much excited for what has God prepared for this morning. Praise God. So my topic from the Lord, happy life, happy family. Kaya tingnan mo yung katabi mo, dapat masaya yan. Ito pong topic na ito, magmamanifest to every one and to every family. Sino naniniwala ron? Tayo po ay nag-aaral para makatapos, para magkaroon ng magandang kinabukasan, bottom line, para sumaya. Tayo ay nagpapakadalubhasa at tunay na ginugusto natin na magkaroon ng pamilya para sumaya. Magkaroon ng anak para sumaya. Lahat tayo ay nagnanais sa buhay na ito ng masayang buhay. Pumalakpak po, nagsasabing gusto niya talaga mas masaya siya kaysa dati. And you know what? Ito po ay pangarap ni Lord. Ito po ang gusto ni Lord sa buhay ng bawat isang kanyang mga anak na tinubos ng kanyang banal na dugo. In John chapter 15 verse 11, Jesus said, I have told you these things so that you can have the true happiness that I have. I want you to be completely happy. Whoa! Maganda bang balita yon from the Lord? God is telling us, He wants us to be completely happy. At yan din ang gusto natin. Sa araw-araw tayo maging masaya. Kaya lang meron talagang nagnanakaw ng kagalakan. Pero nasa iyo na kung siya ay papayagan mo. Ang diablo is under our feet. He is under the feet of Jesus. And because we are the body of Christ, hallelujah, the enemy is under our feet. Wala nang puwang ang lungkot, wala nang puwang ang stress, walang puwang ang katalunan. Sapagkat si Heso Kristo ay nagtagumpay sa krus. Ang tagumpay ng Panginoong Hesus ay tagumpay mo, tagumpay nating lahat. Kung ito'y inaangkin natin, sasama tayo sa parada ng tagumpay ni Kristo. Ang iyong kalungkutan ay papalitan ni Lord ng kagalakan. Sapagkat ang gusto ni Lord, kung pinaniniwalaan mo, John chapter 15, verse 11, ang gusto ni Lord, sumaya ka. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, hindi ako papayag na maagaw ng kaaway ang kagalakan na gusto ni Lord para sa akin. Nasa iyo po ang pagbabawal at pagpapahintulot, sabi ng Matthew 18:19. Kaya ngayong umaga, itong gusto ni Lord na sinabi niya sa John chapter 15 verse 11, gusto niya pag-uwi mo masayang masaya ka sapagkat ito'y mensahe ni Lord. Ito'y salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos hindi babalik sa Kanya ng walang bunga. Ito'y magkakaroon ng manifestation sa buhay ng bawat isang matamang nakikinig sa umagang ito. Amen? True happiness that Jesus had will be yours. This is the word of God. Ito ang gusto ni Lord. Kinuha niya na ang pain, kinuha niya na ang lahat at the cross. In the cross of Calvary, just for us to be happy. Only believe. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, only believe. Ito po kasi yung katotohanan. Facts number 1. What we are now is not what we will be after 5 years. We will be better or the opposite depends on how we will decide daily. Praise God, ang kaharap ko ngayon nagdidesisyon mula sa araw na ito. Gugustuhin niya ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord maging masaya ka. Ang gusto ni Lord maging mapagtagumpay ka. Ang gusto ni Lord, hallelujah, sumagana ka. Pumalakpak ang naniniwala ron. You will be better than before. Pag tinanong ka, kumusta ka? I'm better than God. With confidence. Why? Because the King of Kings, the Master of all, the Master Teacher, the Almighty God, the source of power and everything and anointing is in you, is in me, is in us. He is in us
for us and within us. Nothing to worry. Sabi mo sa iyong katabi, nothing to worry. God is with you. He will never leave you nor forsake you. So daily we have something to decide. Kaya lagi mong iisipin, kailangan yung desisyon mo, ito ay tutulong sa'yo para maging masaya ka. I choose to be happy. I choose to be free. Sasabihin mo yan. I choose to obey God. Facts number 2. The decisions you will make daily will determine the sum up of your life tomorrow. Ito ang katotohanan. Una, yung binasa natin kanina, after 5 years, hindi ka na kagaya ngayon. You will be progressive. You will be fruitful. After 5 years, you will be billionaires. After 5 years, you will be a disciple maker. You will be what God wants you to be. Number 2 facts, kailangan mo lang magdesisyon daily ng tama according to the will of God in heaven because our God knows what's best for every one of us. Alam ni Lord ang makakabuti para sa'yo, piliin mo ang gusto ni Lord because yun ang best. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, araw-araw may pagpili tayong gagawin. Piliin mo yung gusto ni Lord, yun ang best. Minsan nahirap. Basta yung best ang piliin mo. Minsan nakakatakot. Kailangan may faith to decide to do the will of God. Facts number 3. Pag sinabing facts, ito'y katotohanan. Success happens only when we pursue it. Kung gusto mong lakaran ang masayang buhay, pursue it. Tanggapin mo to. John 15:11. Lakaran mo to daily. Ito po, unahan mo na agad ng deklarasyon sa umaga. Lord, thank you that everything has been prepared. I will choose to be happy. I will choose to prosper. I will choose to be fruitful. I will choose to obey you, Lord, no matter what. Gusto mong masayang buhay, pursue it. Kailangan ng cooperation within the family. Kailangan ng cooperation mula sa ama, ina, at mga anak. Mag-meeting kayo. Sabihin mo kung ikaw ay naririto bilang ama o ina o kayo buong family, mag-meeting kayo. Gustuhin natin ang gusto ni Lord. Masayang buhay. Tanungin mo bigla, nag-decide ka bang makikooperate? Magdidesisyon ka bang to cooperate? Will you decide to pursue the happiness that God wants us to experience? I-meeting mo ang family mo. Ano ba ang problema? Kailangang madil ang problema. Pero kayo ba'y naniniwala sa bawat problema, ang Diyos ay may nihanda na hindi mo inaasahan para ang problema ay mabilis na magkaroon ng solusyon. Nagbubuo si Lord ng magandang patotoo sa bawat problema. Yan ang tandaan mo. Happy, binigyan po natin ito ng acronym. Letter H. We want to be happy because this is the will of God. Ito ang gusto ni Lord sa'yo. Hindi ka magiging fruitful kung hindi ka masaya. Pero sinasabi ni Lord, gusto ko, tanggapin mo ang complete, true happiness. Ginugusto ba natin yan? Makinig tayong mabuti. That's the word of God. Walang ibang nag-uupos maging masaya ka, kundi ang diablo. Binibigyan ng lungkot, problema, pero maniwala ka kasama mo si Lord. Huwag kang papayag na ikaw ay manatiling malungkot. Nasa iyo ang pagdidesisyon. Ang gusto ng kaaway, tanggalin ang faith. Pero ako'y nagdideklara sa lahat ng naririto, ang faith na meron ka is a progressive faith, increasing faith. Hallelujah! Hanggang dumating si Lord. In Jesus' name, tutungtungan mo ang anumang problema upang ikaw ay lalong mapalapit kay Lord. Sino nagsasabi rito, ang dami mo nang naranasang problema, tinungtungan mo ang problema, lalo kang napalapit kay Lord. Nariyan ka nga ngayon pinagpapala ka nga ngayon ni Lord Have a progressive, good relationship with God. Naririto ka, ilang buwan na.
nagdesisyon ka, ang kailangan mo, maging progressive ang iyong relasyon. Sinabi na yan kanina ni Kuya Edwin, magpatuloy tayo ng magandang relasyon kay Lord. Sabi ko, swak sa preaching. Amen. Magpatuloy tayo. Nauna na kanina. Ito, sinusundan ng preaching ngayon. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal tayo ni Lord. Walang kasalanang napakalaki na hindi niya kayang patawarin. Walang buhay na bulok na hindi niya kayang baguhin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Pumalakpak ng malakas ang nagtitiwala kay Lord. Grabe kanina, ako'y sa'yo. That's the power of declaration. Lagi mo yang sabihin, Lord, ako'y sa'yo, no matter what. Ang buhay ko, hawak mo, nasa malaking makapangyarihang kamay ng Diyos. Hallelujah. And no weapons formed against everyone will prevail. No weapons of sickness, no weapons of poverty, no weapons formed against everyone will prevail. In Jesus' name, you are in the mighty hand of the living God. Have a progressive, good relationship with God. We are blessed here. Ganda ng ating blessing ni Lord, sanctuary. Wow. Why? Kilos ito ni Lord for you to become comfortable. Para tayo'y maging masaya. You know that? Alam nyo ba yon? Ginamit tayo, ikaw, tayo lahat, para mabuo ito. Because of the power of unity, the power of faith. Yan po pinaprogress ni Lord ang relasyon natin sa Kanya. Amen? Hallelujah. Have a progressive good relationship with God. Ang kailangan mo, letter H, para maging masaya, magpatuloy ka sa maganda mong relasyon kay Lord. Ang linggo para sa'yo. Hallelujah. Lagi kang excited. Pumalakpakan, laging excited. Gusto mong lumago kay Lord. Napifeed ka. Narito tayo sa napakaganda, malamig. May katabi ka pang maganda at gwapo. Tingnan mo nga katabi mo. Oh, you are super blessed. And that partner of yours will make you happy. Tama. John 15:1-4, sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Bakit? Mayroon bang hindi tunay? Yes. May hindi tunay. Si Lord Jesus ang tunay. At ikaw at ako, nakakabit tayo sa tunay? Mananatili tayo sa tunay? Progressive good relationship kay Lord? Ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama, ang tagapag-alaga. Wow naman, naalagan tayo. Mga anak tayo ni Abba Daddy, our Father in Heaven. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang malulungkot, maging masaya ka, may nag-aalaga sa'yo. Ang ating Ama sa langit, inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. Ay, naririto ka. Hallelujah. Maging wala rito na nagpapatuloy. Hallelujah. Dahil ikaw ay nagpapatuloy sa Lord, progressive relationship sa Kanya, hindi ka matatanggal sa puno. Hello? Hindi ka matatanggal. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. I declare to everyone, ikaw ay magbubunga. Hindi ka matatanggal bilang sanga. Ikaw ay nakakabit sa tunay na puno. Sealed by the blood of Jesus. At Kanya namang pinuputulan, nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nililinis, meron kang tests in life. Meron ka ba dyan nararanasan ngayong test? Nililinis ka sa masamang asal, sa masamang desisyon, maling desisyon. Nililinis ka ni Lord. Gusto kasi ni Lord, mamunga ka. Sabi mo sa iyong katabi, sanga ka na nakakabit sa tunay na puno. At ikaw ay mamumunga ng sagana. Nililinis ka ni Lord. Huwag kang malungkot. Gusto kasi ni Lord, mamunga ka. May nararanasan ka ba ngayon tests? Trials? May tinatapyas sa ugali mo. Mahalaga kasi kay Lord ang
ang ugali natin. Kasi pagdating sa langit, yung ugali natin, hallelujah, nakawangis ni Kristo. Yun ang ating ipipresent. Kaya from glory to glory to glory, binabago tayo ni Lord araw-araw. Di ba awit yan? Binabago mo ako. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, kail. Ang pag-ibig mo ay laging sapat. Sapat ang pag-ibig ni Lord. You are loved by God. You are loved by God. Meaning to say, meron ka mang pinagdadaan ng tests na marahil yan ay bunga ng malimong lifestyle? Or gusto ni Lord itas ang iyong faith? Ano man yan, ang alam ko kasama mo si Lord at lalo niyang patutunayan ang bagay na hindi mo pa nararanasan, na himalay mararanasan mo. Meron kasing inihanda si Lord na hindi mo pa nararanasan eh. Sinong naniniwalang may inihanda si Lord sa'yo? Unexpected blessing, unexpected miracle, unexpected favor, unexpected wonders. Lagi po natin niyang sabihin, may inaayos si Lord. John 15:1-4, nalinis na kayo sa magitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Every Sunday, every cell grouping, every midweek, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. And in that way, nalilinis tayo. Nagbabasa ka ng Bible daily, may devotion ka, nililinis ka ni Lord ng kanyang salita. And for us to be good from glory to glory. No one is perfect. Sinabi rin ni Kuya Edwin kanina. Walang perfect, pero maganda kay Lord. Yung hindi natin kaya, tingnan nyo hanggang mamaya, makinig kang mabuti, ano ba yung ginagawa niya. Nalinis na kayo sa magitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Basta manatili kayo sa akin, at mananatili din ako sa inyo. May kondisyon. Manatili tayo kay Lord, aba, ay si Lord ang source of millions and dollars. And all the blessing is spiritual. Manatili tayo sa Kanya, siya ang source of power, siya ang source of miracle, siya ang source of healing. Pag nanatili daw tayo sa Kanya, anong sabi niya? Mananatili siya sa atin. Ang kaharap ko ngayon mananatili kay Lord. Ikaw man ay babago, ikaw man ay 1 buwan, 2 buwan, naririto ang ating mga opisyal ng gobyerno. Praise God, mananatili tayong lahat kay Lord at tayo magiging fruitful in Jesus' name. Letter H, for us to have a happy, true happiness from the Lord, complete happiness, sabi ni Lord, John 15:11. Ano ang kailangan, letter H? Have a progressive, good relationship kay Lord. Mahirap yung tumatagal, wala ka naunawaan. Pero ang kaharap ko ngayon, tumatagal ang linggo, ang buwan, ang taon, tumatagal ka kay Lord. Marami kang natututunan. Hindi mo na ginagawa ang alam mong mali. Pumalakpak ang pagpapalain ng Lord na hindi niya na ginagawa ang alam niyang mali. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya ang kaharap ko ngayon, mananatili kay Lord. Ano man ang mangyari, taas ang kamay na nagsasabing mananatili siya, staying connected on the vine. Taas ang kamay ng mga sanga, sealed by the blood of Jesus. Everyone, hallelujah, progressive, good relationship kay Lord. Agree ka ba? Why am I here? Siguro tanong mo yan. Why am I here? What's my purpose in life? Ako ba'y hindi ako nabuhay? Siguro tanong mo yan. Para yumaman laang, pagkatapos, ba't karaming mayaman nagsusuicide? Ba't karaming nasa taas na posisyon ikilala hindi masaya? Why am I here? Ano ba talaga ang purpose ng buhay ko? Answer. We were created to love God.
and love others. We were created for relationship with God and others. Ang purpose kung tayo buhay, bakit tayo nabubuhay? Is for us to have a good relationship sa Ama. Habang gumaganda ang relasyon mo kay Lord, gumaganda ang iyong relasyon sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kapatid, sa iyong hipag, biyanan lalo. Yan ang purpose ni Lord. We are, before Adam and Eve were in the perfect paradise. They were in the perfect paradise, having a perfect marriage, having a perfect relationship kay Lord. Kaya lang, pumasok si Satanas. Siya'y nag-substitute. Sineperate si Eva at si Adan kay Lord. Pero ang magandang balita, si Kristo namatay sa krus. Inialay niya ang buhay niya upang ikaw at ako na makasalanan, na inilayo ng kaaway sa Diyos, ngayon nalapit dahil ng ating magandang relasyon kay Jesus. Yan si Taning eh. Yan pa rin hanggang ngayon ang ginagawa, pero no way sa buhay mo. Hindi ka papayag na ilayo ka pa ni Taning kay Lord. Sino nagsasabing hindi ka napapayag na ilayo ka pa sa Lord? Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, hindi ako papayag na ako'y mailayo pang muli sa Diyos. Ang buhay ko'y pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya. Pasagana ng pasagana ng pasagana dahil ikaw ay nakakabig sa puno. Ang dagta ng puno ng kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa iyo. Ang dagta ng kalakasan, ang dagta ng kalusugan, ang dagta ng karunungan, the wisdom from above. Itong dadaloy sa iyo. Stay connected as a branch. Stay connected. And the purpose of God, why He created us, is for us to have a good relationship with Him and to others. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Matthew 22:37. And the second is like it, "You shall love your neighbor as yourself." On these two commandments hang on the law and the prophets. May nagtanong, "Lord, alin ba, sino ba ang greatest? Ano ba yung mahalagang utos?" From Genesis to Revelation, lahat ng yan ay nabubuo para tayo i-mold, para mahalin natin si Lord ng higit sa lahat. At mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. From Genesis to Revelation, ang lahat ng katuruan yan, ang lumayo, bumalik. Kung ikaw ay na kay Lord, manatili. Kung ikaw ay nananatili, maging progressive ka. Yan ang gusto ni Lord. Relationship. Stay connected with the true vine, Jesus Christ, and surely you will be happy and fruitful. Pag sinabing fruitful, working for the conversion of others to Christ, and with 9 fruit of the Holy Spirit. Ano ba ang kahulugan ng pagiging fruitful? Di meron kang 9 na bunga ng Holy Spirit. Ano pa ang kahulugan ng pagiging fruitful? Di kagaya ng mga kabataan, nagwi-win sa mga university, nagwi-win sa ng mga kaklase. Kagaya ng mga pastors and ministry heads and cell leaders, tuloy-tuloy ang pagwi-win at inaalagaan sapagkat ikaw ay fruitful. Anong kahulugan ng fruitful? Meron kang 9 na bunga ng Holy Spirit. Ano yung padalawa? Fruitful ka kung ikaw ay nag-win at nagdi-disciple. Taas ang kamay ng nag-win at nagdi-disciple. Wow, fruitful. Taas ang kamay ng gustong maging fruitful, mag-win at magdi-disciple. Ipalakpak mo yung 2 kamay kay Lord. Gusto kasi ni Lord maging masaya ka. Stay connected. Sabi ni Lord, pag nanatili ka sa akin, ito ang result. Magiging fruitful ka. What does it mean? Fruitful ka? Nasa iyo ang 9 na bunga ng Holy Spirit. Ito po ang bunga ng Holy Spirit. You will have the inward blessing. Wow, gusto ko yon. Gusto ko yon. May nanggagalit. Oh, I feel... May problema ka, oh, I feel loved by God. Ang dami mong problema, pero
Nararamdaman mo pa rin yung love ni Lord. Why? You have the fruit of the Holy Spirit. Hindi mo na tinatanong, Lord, di mo yata ako mahal eh. When the Holy Spirit is in you, ito ang result. You will feel that you are loved. You will feel that ikaw ay may peace, love, joy. May joy ka in times of tests. Sino nagpo-produce ng bunga? Ikaw ba? Hindi. Si Lord. Yun ang magandang balita. Ang gusto ni Lord, maging masaya ka kasi si Lord ang nagpo-produce ng love sa'yo. Pag ikaw ay may problema, malungkot ka, ayaw ni Lord manatili kang malungkot, ipararamdam niya sa'yo ang embrace niya. Ngayon nga, ini-embrace ka ni Lord eh. Tinatapik-tapik pa eh. Gusto kasi ni Lord umuwi kang masaya. Ang tumatanggap nito, uuwing masaya. That is the inward blessing na pinoproduce ni Lord. Ang dinidiscuss ko po ngayon sa inyo, sabi ni Lord, tayo nakakabit sa Kanya, maging fruitful tayo. Ano naman ang fruit? Nung tanggapin mo si Christ, nanahan na dyan si Holy Spirit. Ano ulit sinabi ko? Nung tanggapin natin si Jesus Christ as our Lord and personal Savior, ang nanahan dyan si Holy Spirit, the Spirit of Christ. Hello? Ano naman ang bunga ni Holy Spirit? Yan. The inward blessing. Love. Magiging lovely ka within. Nakakainis ng kaopisina mo, nakakainis ng manager mo, feeling na parang ikaw ay pinagkakaisahan, pero kampante ka pa rin. I know who I am. I am loved by God. Napuproduce yung pag-ibig. Galing kay Jesus Christ. Masaya ba tayo doon? Yan ang bunga ni Holy Spirit. Ang katunayan na sa'yo si Holy Spirit, meron kang inward blessing. Sabihin mo sa iyong katabi, masaya ka na. May inward blessing ka. Ano yung inward blessing? Love. Magiging lovely ka. You cannot give what you do not have. Pero ang magandang balita, dahil ikaw ay connected kay Lord, may pag-ibig ka. Umaapaw nga yan eh. Sino nagsasabing umaapaw ang pag-ibig mo? At dahil ikaw ay mapagmahal, madami ka nadadala kay Lord. Joy. Being joyful within. Peace. Hindi ko alam kung ilan dito sa ngayon ay may kalungkutan. Pero you know what? Itong magandang balita, nasa iyo si Holy Spirit. Tanggapin mo, pinoproduce niya dyan ang peace. Pinoproduce niya dyan ang joy. Pinoproduce niya dyan ang love. Are you happy with that? Masaya ba tayo ron? Pinapaltan ni Lord ang kalungkutan ng kagalakan. Pinapaltan ni Lord ang iyong pagiging warrior ng kapayapaan. Pinapaltan ni Lord ang panghihina ng kalakasan. Kung tinatanggap mo yan, pumalakpak ka ng malakas kay Lord. Sabihin mo, thank you Lord! Ang kailangan mo lang maniwala. Pinoproduce ito ni Lord. Especially may problema ka. Physical, material, financial, may pinoproduce sa'yo si Lord. Maniwala ka lang. Inward blessing. Sabi mo sa iyong katabi with confidence, I have the inward blessing. Because Jesus Christ is in me. His Spirit is in me. And He is producing the inward blessing. Another outward blessing. Ano yung outward? Ikaw ay magiging pasensyoso. Kaya mo yon? Hindi mo kaya. Kailangan mo stay connected sa vine. Siya nagpo-produce ng inward at siya rin na nagpo-produce ng outward. Ano yung outward? Nagiging matyaga ka. Masarap ba yon? Ba't ako'y katsagang manalangin? Ba't ako'y katsaga? Aragang ugali na rin, nakakainis na yun at pagtsagaan ko pa. Ang asawa ko'y talaga namang love na love ko.
Kahit ng ugali. Pero, dahil connected ka sa vine, ang napoproduce, outward blessing galing kay Lord, nakakapagtyaga ka. Pumalakpak ka nagsasabing, yes. Mabait ka. Hindi lang doon sa mabait sa'yo. Mabait ka lalo sa hindi mabait sa'yo. Kasi yun talagang galing kay Holy Spirit. You are loving the unlovable. You love the unlovable. Goodness, being good to others. Lahat ng gagawin mo will be motivated with love of God. Taas ang kamay na sinasabi niya, gusto ko yun. Ang gagawin ko magpasensya, motivated with love. Hindi motivated na para ako'y very good, para ako'y mailagay sa posisyong maganda. Hindi ka motivated ng ganon. You are motivated by the love of God. Alam mo na you are loved and you can give what you have. Sino ritong naniniwalang mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka ni Lord? Kaya mo nagagawang magmahal kasi overflowing ang love sa'yo ni Lord. Biruin mo naman, binigay niya ang buhay niya para ikaw ay palangit. Sino rito? Sabi nga ni Kuya Edwin, we are heavenly citizen. Pumalakpak ang tagalangit. Aba, ay oo naman. Kaya ito yung mararanasan natin. And the upward blessing, ano kanina? Inward. Love, joy, peace. Outward. Patience, kindness, goodness. Upward blessing. Faithful tayo kay Lord. Meron tayong humble heart. Alay, ba't ako magpapakumbaba? Hindi naman ako ang may mali. Aba, si Lord nagpakumbaba, wala kahit anong kasalanan. Aba, huwag mo naman sabihin mas mataas ka pa kay Lord. Sino rito nagsasabing, you are ready to humble when the situation requires you to be humble? Pumalakpak ka nagsasabing, yes, I am. You are overflowing yung love ni Lord eh. Meron kang self-control. Nakakalungkot. Alam nyo, ito dapat ang maging habit natin. May self-control ka. Nabalitaan nyo ba yung nabalitaan ko? Huwag agad kayong sasagot. Hindi nyo pa nasasabi ang sasabihin ko. Nabalitaan ko na nagkaroon lang ng bump ba yung bisikleta tsaka sasakyan? Nagkasuntukan, natalo yung may sasakyan. Ganun nga ba? O pasa ang mukha. Tapos kala mo okay na? Ay walang self-control. Pumunta sa sasakyan, kumuhang barel. Binarel. Buhay. Ganun lang kasimple. Ganun lang ba yun? Pero salamat sa Diyos, ang kaharap ko ngayon, ikaw ay hindi troublemaker, ikaw ay peacemaker, ang Holy Spirit ay nasa iyo, taglay mo ang self-control, taglay mo ang humility, taglay mo ang love, joy, peace, kindness, goodness, meekness, amen? Nakakalungkot aral yan sa lahat. Kailangan maging habit natin, sa bahay pa lamang. Sinasabi ko, tatay, nanay, ang mga anak na binigay sa atin, ito'y blessing. Bakit? Ay, diyan ka test ni Lord na maging pasensyoso, maging prayerful, maging humble, magkaroon ng self-control. Tama? Parang, tama ba? I-apply mo yan. Sila'y blessing, I tell you. Sino nagsasabi rito, bahagi ng iyong masayang buhay ang iyong mga anak. Habang sila'y nasa'yo, mahalin mo sila. Pag nag-asawa, hindi mo alam kung saan bibit-bitin. Sabihin mo agad, ang saya ko. Kasama ko kayo pag nagdi-dinner tayo kahit once a week. Masaya na sila ron. Ganon, mami, daddy? Oo. Ipaalam mo sa kanila na masaya ka. Kasi naman anak, pag nag-asawa ka, hindi ko alam kung saan ka gusto ni Lord tumira. Ngayon pa lamang maging masaya tayo. Maganda ba yon? Maganda ba yung tatay, nanay? Huwag puro sermon. Mahalin mo. Totoo naman Okay, meron na tayong inward, meron na tayong outward, meron tayong upward. Sino nagpo-produce? Si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Hindi natin yung kaya Maniwala ka lang.
Pinoproduce. May sitwasyong hindi maganda. Oh, si Holy Spirit kasama ko. Ah, thank you, Lord. I feel love. I have love. It's overflowing. I have peace. Hindi ko ito hahayaang maagaw sa akin. Sino nagsasabing hindi siya papayag na ang gusto ng kaaway na ikaw ay malungkot, matakot, magwala, magbore? Hindi ka papayag na maranasan mo yon. Sa halip ang gugustuhin mo yung gusto ni Lord, maging masaya ka, magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng happy life, happy family. Amen? Yung tunay. Nagpapakahirap ka magtrabaho para sumaya. Pero simple lang. Manalig ka. Stay connected. Have a progressive. Naku, letter H pa lang ako. Ito po yun eh. Tingnan ang difference. Si Holy Spirit, ang bunga niya, Christ character. Love. Tingnan nyo ang devil's character. Tingnan nyo ang devil's character. Oh. Kaibang-kaiba. Kay Holy Spirit, love. Kay devil, hatred. Sige, ikaw ay magalit pa. Maging selfish, maging makasarili. Magselos ka. Sabi mo, no way. Sabi mo agad, no way. Pag siya ay nagsasuggest, ginawa ni Satanas, nagsuggest kay Eva, pinakinggan. Huwag mong pakikinggan ang suggestion ng kaaway. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, huwag mong pakikinggan ang suggestion ng kaaway. Ang pakinggan mo ang gusto ni Lord, maging masaya ka. Ang kaaway gusto, palungkutin ka. Walang problemang hindi niya kayang solusyonan. Walang problemang hindi kayang ayusin ni Lord. Walang buhay na hindi kayang baguhin. Si Lord ay buhay para ikaw ay maging masaya. Nariyan ba tayo? Ito ang Christ character. No? Napapunta ron. Joy. So may resentment, sadness, yung resentment din sa kabila. Yan ang karakter ni Christ. Kabaligtaran sa gusto ng enemy. Tingnan mo ang karakter ni devil. Mag-worry. Sige, mag-worry ka pa. Sige, matakot ka. Sabi mo ulit, no way! Fearless life, worry-free life, stress-free life. Sabi mo yan, stress-free life, worry-free life. Ano lang tinatanggap mo? Joyful life. Ngitian mo ang katabi mo. I have joy from the Holy Ghost. Amen? Yan po mga devil's character. Sa acronym ng happy, konti na lang, marami pa pala ang oras ko. Letter H. Kanina, have a progressive. Ngayon, letter A. Allow the Spirit of Christ to indwell in you. Para maging masaya ka, anong una? Maging progressive ang iyong relasyon kay Lord. Huwag kang mawawala paglinggo. Letter A, sa happy, allow the Spirit of Christ to indwell in you. Anong sabi ng Romans 5? Those who are dominated by the sinful nature, think about simple things. Yan daw mga nadodominate ng nature ni Satanas ay purong utak. Ang utak ay puro paggawa ng kasalanan. Pero ngayon, you are dominated by the Holy Spirit. Ang iniisip mo, paano ka magiging pagpapala sa iba? May kausap pa ako? Anong laman ng utak natin? Babatiin ko na yung aking kagalit. Ako ang nakarinig Alay, aking ipananalangin. Di ko nga nagagawang ipanalangin ang umuusig sa akin Uuwi ka ngayon, prayerful ka sa umuusig sa'yo. Hello? May utak ka na maging masaya ka pag nananalangin sa umaaway sa'yo. Masaya ka pag ikaw ang unang bumabate. Wala namang kagalit yung iba, kaya hindi na amin. You are controlled by the Holy Spirit and you think about things that please the Holy Spirit. You have the mind of Christ. But you are not controlled by the sinful nature. You are controlled by the Spirit. If you have the Spirit of God living in you. Kapag ito daw ang katunayan na si Holy Spirit ay nasa iyo, nakikita sa iyo ang siyam na bunga ng Holy Spirit. At sabi rito, when the Spirit of God living in you, you are controlled by the Holy Spirit. Sabi mo nga sa iyong katabi kung sinong kumukontrol sa iyo.
I'm controlled by the Holy Spirit. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong at Him at all. Ang wala raw na Holy Spirit sa kanyang buhay, hindi raw siya kay Kristo. Makinig kayo mabuti. Katunayan na si Holy Spirit ay nasa isang tao na po-produce ay siyam na bunga. At kapag daw wala si Holy Spirit, hindi raw siya kay Lord. Pero ang kaharap ko rito, in Jesus' name, napoproduce sa'yo ni Holy Spirit ang siyam na bunga. Kasi you belong to Christ. Sino rito yung belong to Christ? Sabi mo sa iyong katabi, bantayan mo ako. Makikita mo sa akin ang siyam na bunga ng Holy Spirit because I belong to Christ. Pwede ba sabihin mo yan sa katabi mo? Magbantayan tayo. Yun na yan. Linaw-linaw. Romans 8:9. Remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong at Him at all. But praise be to God, lahat ng naririto, pabait ng pabait, palapit ng palapit kay Lord, payaman ng payaman, palalim ng palalim ang relasyon kay Lord. Ang kausap ko ngayon, heavenly citizen, anumang oras dumating si Lord, rapture ang bawat isa in Jesus' name. You belong to Christ. Letter P sa happy, put God first. Gusto mong maging masaya, ano yung una? Progressive. Magpatuloy ka kay Lord. Ano yung padalawa? Allow the Holy Spirit to rule in your life. Ano ang letter P sa happy? Put God first. Gusto mong maging masaya? Unahin mo si Lord. Kasi naman, gusto naman talaga ni Lord sa'yo, the best. Nagmamadali ka lang. Huwag kang magmamadali. Pagka ang bunga ng puno ay pinilit mong pitasin ng hilaw, mapakla yan. Kaya unahin mo yung gusto ni Lord. Huwag mo siyang pangungunahan. May timing si Lord. Maganda ang pamararaan ni Lord. Maganda ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord ay gustuhin mo. Joyful life. Joyful life ang gusto ni Lord. Kapag ginusto mo ang gusto ni Lord, lalo kang magiging masaya. Masaya ka na, lalo ka pang magiging masaya. Ang pamilya ko, kami, masaya. At lalo pa araw-araw, sabi lagi ng asawa ko, happy life. May stressful sa business, happy life. Hindi ako papayag na tanggalin ang joy na meron ako galing kay Lord. Yun din ba sinasabi natin? Gustuin mong gusto ni Lord. Put Him first. Seek the kingdom of God above all else. And live righteously, and He will give you everything you need. Everything will be supplied. Unahin mo lang yung gusto ni Lord. Pansamantala lang naman buhay natin dito eh. Pag alis natin sa katawang ito na si Sidlan, lipat tayo sa langit. Tama ba? Pag dumating si Lord, sino rito ang sigurado na siya ay palangit? Kung hindi ka sigurado, siguraduhin mo ngayong araw na to. Put Him first. Kailangan makita sa iyo si Lord. And He will give you everything you need. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He give you. Ang ganda naman ni Re, pagka daw tayo nanatili sa Kanya, nanatili ang Kanyang salita sa atin, hingi. Everything will be provided. Ay, sino rito yung nakakaranas na matagal na siyang Kristiyano, lumalalim ang relasyon niya kay Lord, sumusunod siya sa sinasabi ng Biblia, hindi man perfectly, pero ngayon sinasabi mo na, I'm better than good. I'm better than good. Amen? Whatever you ask, sa pananalangin daw, ito yung sinabi ni Lord, ang ganda eh. Manalangin ka. Kilala kita, kilala mo ako, sabi ni Lord. Anak kita, kanino ko ibibigay? Siyempre sa anak. Tama? Ang ating Ama sa langit, kanino ang kanyang kayamanan?
Kanino? Parang hina naman. Lahat ng meron tayo Kanya, lahat ng meron ka sa Kanya, atin, ibinigay niya ang buhay niya, ano bang hindi niya kayang ibigay? Romans 8:32. Wow! Manatili ka lang sa Kanya, manatili sa iyo ang salita niya. Bago ka pa humingi, ibibigay niya na. Unexpected blessing, tuloy-tuloy mong mararanasan. Pangako yan ni Lord eh. I tell you, kulang ang oras para ako mag-testify. Hindi na. Ang galing-galing ni Lord. Sukdulan ang biyaya niya. Di ka pa tapos. May mga time na hindi pa rin niya agad binibigay kasi best yung time ni Lord. Pero you have the patience from the Holy Spirit. Pinoproduce niya yan. And you are happy waiting. Just put Him first. Saan mo siya uunahin? In your finances. Kailangan, sabi ka rin, above all else, put Him first. Saan? Yung first, finances. Sa iyong finances, ibigay mo para kay Lord. The 10%. Kanya yan eh. 90, laki ng atin, 90%. Wow! Yung offering, yung galing sa atin. God first over our interest. Ano yung interest? Yung iyong pangarap. Gustuhin mo yung gusto ni Lord. Kung ikaw yung mag-aasawa, gustuhin mo yung inihanda ni Lord sa'yo. Huwag mong pilitin. Buksan ang saradong pintuan na sinaraduhan ni Lord. Ang binubuksan ni Lord, best life. Happy, happy, happy life. Ang binuksang pintuan ni Lord, maghintay ka, manalangin ka, magtiwala ka. Best ang pintuang inilaan ng Lord sa buhay ng bawat isa. Unahin natin ang gusto niya sa relationship. God first, then others. Ang iyong dawan, si Lord. Ang iyong dato, asawa mo. Hindi yan ang iyong dawan. Ang iyong first ay si Lord. Nagkaunawaan tayo? Malinaw po? Unahin natin si Lord sa relationship. Unahin natin si Lord sa situation. Turn to God first for help. Sa Lord muna. Baka unahin mo agad si Buana Luwelier. Unahin muna si Lord. Lord, ano bang plano mo? Sige Lord, lalapit pa ako sa'yo. Magtitiwala ako sa'yo. I will wait for your timing. Unahin mo si Lord sa treasures. Be a disciple maker. Maging kayamanan mo yung magdadala ka rito ng ilalapit kay Kristo. Sino yon? Ang utak niya ay magiging disciple maker siya. Magwiwin siya, ididisipulo niya. Magwiwin siya, ididisipulo niya. Ito ang treasure niya. Sino yon? Ali, kakaunti yata. Alam nyo ba, yan ang kinumand ni Lord sa atin, Matthew 28. Go and make disciples. Yung sa mga sa government, welcome ang mga pastor at leaders to have a 10 minutes message. Okay po ba yun? Gamitin po natin. Ito yung maging treasures po natin. So first, God first over our, anong F? Finances, interest, sa ating plano, relationship, dapat si Lord muna. Sa situation, dapat si Lord muna. Sa treasure, gustuin natin yung gusto ni Lord and we will be happy. Put God first. Ano pa ang letter P? Pray and apply godly wisdom. Alin ang godly wisdom? God's word. For you to become happy, anong H? Have a progressive relationship. Anong A? Allow the Holy Spirit to dwell in you. Anong P? Put God first. Ano another P? Pray and apply godly wisdom. God's word. My brothers and sisters, you will have many kinds of trouble. Yun naman pala eh. Meron nga talagang trouble. But this gives you a reason to be very happy. Maraming trouble, pero ito daw ang dahilan para kayo maging masaya. Nabasa nyo ba? Basahin nyo ulit. My brothers
And sisters in Christ, ang kausap rito, mga tunay na born again. Hey. You will have many kinds of trouble. Wala. Masaya ka pa rin ba? Kahit narinig mo may trouble. Pumalakpak ang masaya pa rin kahit may sinasabing may trouble. But, this gives you a reason to be very happy. Oh? You know that when your faith is tested, you learn to be patient in suffering. Yun naman pala yun. May suffering ka, pero nagiging matyaga ka na maghintay dahil alam mo, hindi ka bibigoin ni Lord. Alam mo, hindi aagawin ni Lord ang para sa'yo. Kagaya ng ginawa ni Abraham, ini-offer si Isaac, ibinalik din ni Lord. Kung may hinihingi sa'yo si Lord, ibigay mo, ibabalik niya. Kung hindi yan kung yan ay talagang para sa'yo, sumunod ka lang. This is the reason for you to be happy kapag ikaw ay may trials dahil patutunayan ni Lord siya ay Diyos na mapaghimala. Siya ay Diyos na hindi nang iiwan. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Kung ikaw man ay may nararanasang sakit, I declare, hallelujah, ipaparanas iyo ni Lord na siyang iyong miraculous God. Kung ikaw ay may problema financial, paparanas ni Lord sa'yo. He will supply, He will surely supply, He will surely supply. Bakit? He will surely supply all your needs. Sabi kasi ni Lord, this will be the reason for you to be happy when you have trials of many kinds. Kasi may papatunayan sa iyo si Lord. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, we are super blessed. Sa panahon ng may pagsubok, may matinding inihanda si Lord na miracle. Sinong naniniwala ron? Palakpakan mo si Lord. Inihanda. Eto na ang edge. Huwag kang aatras. Malapit ka na doon sa malaking blessing. Pag umatras ka pa, naku, nalayo ka na naman. Diretso lang. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, diretso ang pananampalataya. Don't give up. Don't lose hope. God knows the best for you. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Oh? Opportunity daw yon for great joy. Andiyan ba kayo? Kapag daw ikaw ay may pagsubok, opportunity daw yon for great joy. Opportunity daw yon for great joy pag ikaw ay may trials. Are you there? Bakit yung daw hindi mo nararanasan na miracle kay ni Lord ay mararanasan mo in Jesus' name? Unexpected blessing na hindi mo nararanasan, mararanasan mo. Kanino yun? Yes, opportunity. Magpapatotoo ka. Wala lang tayong time ng testimony. Pag midweek sa Bawan, daming testimony. Bakit? Great joy daw ang inihanda ni Lord sa may mga trials and tests. Meron ba diyang may nararanasang pagsubok? Great joy, great joy, great joy, great joy. Hallelujah. He's the one. If you need wisdom, kailangan mo kasi sa ano yung pin natin? Pray for godly wisdom. Pray for godly wisdom. If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Godly wisdom. Para ano? Pag sinabing godly wisdom, kung papaano mo masusunod ang will ni Lord. Ito yung godly wisdom. So, buhay po natin dito, pansamantala lang, kailangan nating ihanda our life after this. Patapos na po ako. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire. It shall be done for you. Lahat ng nananatili kay Lord, sino yun? At nagsasabing ang salita ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Hihingi ka ngayon at ito'y tatanggapin mo. Handa ka na bang humingi? Meron ka ba talagang hihingin? Nananalig ka ba sa hihingan? Basahin natin uli. Basahin natin na malakas.
If you abide in me, says the Lord, and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. May hingin ka kay Lord? Sinasabi mo bang mananatili ka sa Kanya? Sinasabi mo bang ang salita niya magro-rule sa'yo? You have the godly wisdom? May hihingin ka ba? Nananali ka ba? Parang ang iba yata wala akong kailangan. Sino rito ang nagsasabing ang Ama sa langit ay maraming inihandang hindi mo pa natatanggap pero matatanggap mo dahil higin mo. Ang dami-dami inihanda ni Lord araw-araw. Ngayon linggong ito, I tell you, I declare, dahil nananalig ka, mananatili ka kay Lord, mananatili sa iyo ang kanyang salita, maghihingin ka, ibibigay ni Lord. Kanino yon? Nakahanda ka na bang kumingi? Nananalig ka bang narito si Lord? Sasabihin mo ba kay Lord, mananatili ako sa iyo? Tumayo tayo. Hindi pa po ako tapos. Letter Y, yield yourself to the Holy Spirit. Magpasakop ka kay Holy Spirit. Then, the Holy Spirit enable us to pray God's prayers, to feel God's feelings, and to take God's thoughts. Yan po maganda kay Holy Spirit eh. I'm so in love with Him. He's my master teacher. Hindi ako marunong mag-pray. The Holy Spirit, I depend on Him. Kung anong nasa puso ni Lord, yan ang ginagawa ni Jesus. Kinukuha niya ang nasa puso ng Ama. Yun ang kanyang pinagpe-pray. Sa atin pong devotion sa Kanya. Yield, letter Y, for us to be happy. Yield to the Holy Spirit. In conclusion, 2 gifts from God to us. 2 regalo. Gift of chance. Binigyan tayo ngayon ni Lord ng chance na makarinig na ang gusto ni Lord sumaya ka. Naniniwala ka ba? Ano ang chance na binigay ni Lord? For you to hear and learn. Ang gusto ni Lord, sumaya ka. Natuto ba tayo doon? Ang number 1 gift is the chance. But life is not a series of chances. It is a series of choices. Ulitin ko. May chance na binigay ngayon si Lord. And I declare, everyone will experience many chances. Hindi ko alam kung kailan dating ni Lord. But life is not a series of chances. It is a series of choices. Padalawang regalo ni Lord is the gift of choice. To decide, to commit, to cooperate, and to continue using godly wisdom to have a happy life, happy family. May chance na binigay ngayon si Lord sa iyo na marinig mo ng gusto ni Lord maging masaya ka. Gugustuhin ba natin yon? Ngayon, padalawang gift na binigay ni Lord, piliin mo. Will you commit? Magkukumit ka ba na paniwalaan mo as long as you live ang gusto ni Lord? Magkukumit ka ba? Magkukumit ba tayo? Patingin nga ng kamay na nagkukumit. Still by the blood of Jesus. Paniniwalaan mo na ang gusto ni Lord maging masaya ang buhay mo, ay hindi ka papayag na ang kaaway, nakawin ang magandang relasyon mo sa Lord. Palakpak mo yung 2 kamay. Padalawang tanong. Nakikikooperate ka ba para maging masaya ang iyong pamilya? And will you continue? This is the second gift. Will you choose? Pipiliin mo ba na makikooperate na maging masaya ang pamilya mo, maging masaya ang iyong cell group, maging masaya ang iyong ministry? Makikikooperate ka ba? Patingin po ng kamay. Sealed by the blood of Jesus. Thank you, Lord. Palakpak po natin kay Lord. Sealed by the blood of Jesus. Will you continue to have a progressive relationship kay Lord? That is a godly wisdom. Kapag nagpatuloy ka kay Lord, may inihanda siyang langit, walang lungkot, walang luha, kasama ang ating Ama sa langit. Yun ang destination natin after this life. Masaya ka ba ron? Will you continue your good relationship with the Lord?
Will you choose to continue? Will you choose to continue? Palakpak mo yung dalawang kamay. Thanks be to God. In your presence, there is peace. Yes, Lord. Yes, God is here. In your Presence, in your presence, there is joy. let me linger. Let me stay in your presence day by day till your likeness may be seen. Let this be the prayer of our heart. Let this be the prayer of our heart. In your presence, there is peace. Oh, thank you, my Lord. The peace of God be upon everyone in this place. There is joy. Let the joy from the Holy Ghost dwell to everyone. Yes, oh God. Oh, thank you, my Master. Oh, thank you, my God. Till your likeness may be seen in me. Tunay nga, Ama, sa iyong presensya ay dun matunay na masusumpungan ang dinanais mong maranasan naming masayang buhay. Salamat ng bawat isa, nakita mo yung kamay na tumaas sa'yo, they will continue. Ngayon, pinipili nila na mag-continue ang magandang relasyon sa'yo. Kaya ngayon, Lord, kayo ang may sabi sa lahat ng magdidesisyon na ikaw ang piliin, pangunahin, ikaw ang patuloy na maging pangunahin sa buhay ng bawat isa. Ang sabi at pangako mo, Lord, kung mananatili sa'yo at mananatili sa'yo sa kanila ang salita mo, hingin anuman na ipagkakaloob mo. Sa lahat na nagsasabing mananatili siya kay Lord at nagsasabing ang salita ng Diyos ay patuloy niyang i-apply sa kanyang buhay, having a godly wisdom. Itaas mo iyong kamay at habang nakataas ang iyong kamay, hingin mo kay Lord ang kailangan mo. God is here. God is here. Sige, hilingin mo. Manalig ka ng totohanan. God wants for everyone is a happy life. Gusto ni Lord mag-contribute ka ng happiness. Ikaw ang kausap niya ngayon. Ikaw ang kanyang tinuruan. This is the chance that God has given us. The chance to learn and to know that God wants us to be happy. Wow, Lord, thank you. Sige, pasalamatan mo si Lord. Hingin mo ngayon kay Lord, Lord, gusto ko talaga. Ngayon, after 5 years, I will be better than good, more. After 5 years, Lord God, from this day, oh God, I have a progressive relationship sa'yo. Sino yung nagsasabi ng ganoon? Sige, sabihin mo kay Lord, ano ba yung kailangan mo, kagalingan ng anak mo? God is working. God is working. Kagalingan ng buhay mo, spiritually, physically, it will manifest right now. There is healing in His name. There is power in His presence. And His presence is here. You are a higher alhay. Yes, the healing touch from the Most High God. Tinatouch ni Lord ang buhay mo. Yung hinihingi mo. Sinasabi mo, Lord, I'm willing to trust in you. Alam mo, tuwa-tuwa si Lord. Sinasabi mo, Lord, wala na akong iba pagtitiwalaan maliban sa'yo. Tuwa-tuwa si Lord. Sinasabi mo, Lord, I choose to be happy. I choose to be fruitful. Sinasabi mo, Lord, I choose to be connected sa'yo. Sige, sabihin mo yan kay Lord. I choose to be fruitful, Lord. Tuwan-tuwa si Lord. Alam mo, dahil sinasabi mo yan, pinapagaling ka ngayon ni Lord. Pinapagaling ka ngayon ni Lord. Pinagpapala, binibless ni Lord ang iyong kahilingan sa Kanya. Pinapalakas ka ngayon ni Lord. Wow! Huriyaralahaya. Thank you, Lord. Mula sa mga anak, mag-asawa, Lord God. Hallelujah, Ama, Ina, mga anak, I declare a happy life, happy family.
In the name of Jesus, at lahat ng inihanda mong pagpapala, no one can snatch it. Ang bawat isa'y nagdesisyon na ikaw ang unahin sa finances, sa interest, relationship. Lord God, hallelujah, sa treasures, I declare all of your best to everyone. All of your best. Sino nagsasabing, yes, I will put God first in my life. Hallelujah. All of God's best to everyone. The healing, the provision, in Jesus' name. In Jesus' name. And this time, sa mga bago, ginawa namin ito noon. Sa mga bago, can I call you? I will declare blessing. I will lead you in prayer to the Lord. Sa lahat ng bago, sa lahat ng nagdala, come and kindly bring them over here, please. Meron ba diyan mga bago? Yes, we are happy having you here. Yes, we are happy. Masaya kami. Masaya kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magpatuloy lang po tayo. Magpatuloy lang po tayo pakikipag-usap kay Lord. Come on. Kayong naririyan, patuloy po tayo makipag-usap kay Lord. Sabi mo, thank you, Lord. I receive a happy life. I receive a happy family. Thank you, Lord. Sige, pasalamatan mo si Lord. Sige, yumuko ka. The Lord loves you. Ginawa naming panalangin ito before. Ngayon, igagayad ko kayo sa panalangin. Jesus Christ on the cross. Jesus died on the cross. Ganyang kakamahal ni Lord. Huwag mong isipin, makasalanan ako, hindi ako pwede. Alam mo ba, lahat ng kasalanan, binayaran ni Kristo. Wow! Hallelujah! Walang kasalanang malaking, hindi niya binayaran lahat. At ngayon, kayong mga naririyan, sige, come on, continue to pray to the King of Kings. He is here. Sabihin mo ngayon, ito, kayo, ginawa namin ito noon. Lagay mo po ang iyong kanang kamay sa tapat ng heart mo. Buong puso, sige, buong pananampalataya nating sabihin, Panginoong Jesus, marami pong salamat. Lahat kong kasalanan, mula nang ako'y isilang, hanggang sa oras na ito, binayaran niyo pong lahat sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, nagpapasalamat po ako sa iyo. Tunay ngang mahal na mahal mo ko. Tunay nga pong inihanda niyo sa akin ay masayang buhay. At ito'y nagsisimula sa magandang relasyon ko sa iyo. Tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, bilang tunay kong Panginoon, Hari, tagapagligtas. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kayo lang, Panginoong Jesucristo, ang tunay kong Panginoon na namatay sa krus para sa akin, muling nabuhay at muling babalik. Salamat sa inyong pagpapatawad. Ako rin po'y tunay na nagpapatawad sa mga nagkasala sa akin. Salamat po sa bagong buhay na ipinagkaloob ngayon sa akin bilang tunay mong anak. Holy Spirit, mananatili kayo sa buhay ko. Kayo ang magpuproduce ng siyam na bunga na mararanasan ko sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lang pong mananalangin, Diyos sa masalangit. Salamat sa iyuhan niyo po ang kaligtasan tinanggap ng mga bago, maging mga naririto, O God. Salamat, you will continue to produce, Holy Spirit. Hallelujah, the inward, outward, upward blessing to everyone. Salamat, salamat sa happy life, happy family life. To God be the glory. Sa lahat ng pinalaya at pinagaling, at sa lahat ng tumanggap ng kahilingan sa Panginoon, ipalakpak natin ang ating kamay sa Panginoon.